Wala raw katumbas ang pagmamahal ng magulang. Itong napatunayan ng pamilyang aming nakilala sa Santa Maria sa Bulacan. Kinailangan nilang magsanlapan ng gamit at magbenta, maging ng kanilang kasuotan, mahanapan lamang ng lunas ang karamdaman ng kanilang anak. Ang niyo pong matutunghayan ngayong gabi ay naglalaman ng masiselang video. Pasintabi po sa mga manonood. Makinis, kaputi at masayahin. Ganito'y pinanganak ang 8 buwang sanggol na si Ivan. Ngunit makalipas lang ang 4 na buwan. Ganito na siya ngayon. Ang starting din kasi nagkasugat lang siya rito na isang maliit. Natulog lang kami ng isang gabi, nahawa na yung kabilang binte. Hanggang sa umakyat na siya ng umakyat, paunti-unti. Tapos hindi siya gumaling. Tagtad ng mga sugat ang munting katawan ni Baby Ivan mula ulo hanggang paa at walang tigil ang pangangati. Halos araw-araw gusto hahawakan mo siya para wag magkamot. Hindi ka kakain, hindi ka matutulog sa kanya kasi sobrang kate. Yung ulo niya, sobrang kate, dudugo. Andun lahat sa higaan niya. Walang kabuhayan ngayon ang mga magulang ni Baby Ivan at nakikitira lang sa kamag-anak. At dahil sa kakulangan sa pambili ng gamot, 4 na buwan nang iniinda ni Baby Ivan ang kondisyon ng kanyang balat. Hindi man makapagsalita, dama ng kanyang ina ang bawat hapdi sa pag-iyak ng anak. Nagsasala lang din ako ng gamit, no, cellphone o gamit. Kasi binibenta ko yung damit ko para lang may pandagdag. Merong damit ako na kakasya rin sa tao, bibenta ko kahit mura para sapin-sapin yung pera ko, madagdagan yung pera ko. Makabili ako kahit isang gamot. Sinamahan namin ang pamilyang Bartolome sa isang dermatologist para malaman ang kondisyon ni Baby Ivan. In layman's term, ang atopic dermatitis, ang ibig sabihin ito ay skin asthma. Okay? Kung meron kang lahi ng asthma o yung mga allergies, chances are magkakaroon ka din ng anak na meron ito. Sa kanyang pagsusuri, hindi lang skin asthma ang problema ni Ivan. May impeksyon na rin pala ang mga sugat nito. Kung hindi naagapan yung infection, pwede mag-spread ito sa dugo niya at ikamatay niya kasi pwede mag-sepsis yung bata. Nakakamatay yung mga komplikasyon niya. Nananawagan po ako sa mga taong nakakita sa anak ko. Hindi ako ng tulong para sa anak ko. Kaya lang talaga, hindi ko talaga makayanan yung mga gamot niya every week na 3,000. Kailangan pa pong sumailalim sa isang biopsy si Baby Ivan para matiyak ang kanyang kondisyon. Maraming salamat po kay Dr. Grace Beltran na sumuri at nagbigay ng gamot kay Baby Ivan. May kabigatan po ang kakailanganin niya sa kanyang patuloy na gamutan. Sa mga nais mong magbigay ng tulong kay Prince Ivan Bartolome, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwalier. Maaari din po kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com.